Si Anthony Edwards, inisnab ang interview ng Inside the NBA dahil kay Draymond bilang suporta yun ni Edwards kay Towns at Gobert na heavily kinikriticize ni Draymond at ni Barkley. After naman ma-eliminate ng Minnesota sa playoffs, sa off-season nila, ang inaabangan ng ibang teams doon ay yung dispute ng ownership nila na hindi pa naayos. Yung recent owner na si Glenn Taylor ay nag-backout niyang ibenta ang Minnesota sa dalawang bagong may-ari at gustong bawasan pa ang payroll ng Minnesota noon. Magte-take effect na ang bagong kontrata ni Towns, Edwards at McDaniels. $114 million mahigit sa tatlong players pa lang. Kung idadagdag si Gobert, $158 million. Hindi pa kasama dyan ng ibang players ng Minnesota at magiging isa sa pinakamataasang payroll next season. Aabutin ng $200 million. Pasok na rin sila sa second apron. Sinabi ni Glenn Taylor na siya na ang magbabayad ng tax para masagip yung lineup ng Minnesota. Technically, si Glenn Taylor pa rin ang may-ari ng Minnesota pero siya yung isa sa pinaka-inaayawan sa NBA at ang liga malamang makialam na rin sa ginawa niya. Ang payment kasi ng Minnesota nung binenta, 20% ang babayaran ng 2021, another 20% ng 2023, ang final payment sa 2024, 40%. Na-expire ang kontrata na yon nung March 2024. Hindi nabayaran kaya nag-backout si Glenn Taylor. Ang sinabi pang isang dahilan doon ni Glenn Taylor kaya siya nag-backout dahil babawasan ang payroll ng Minnesota at posibleng merong matrade sa core players nila. Pero ang sinabi sa ibang media outlet, nakita kasi ni Glenn Taylor na mula 1.5 billion noong 2021 nang binenta niya, naging 2.5 billion dollars na ang Minnesota nung kakatapos pa lang na 2023. Kumita agad si Alex Rodriguez at si Mark Lore ng nasa $1 billion kahit hindi pa sila ang official na may-ari. Nalugi doon ng nasa 1 billion si Glenn Taylor kasi binenta lang niya ng 1.5 pero kita pa rin siya doon. Actually hindi talaga malinaw ang report doon. Ang sinabi pa kasi sa isang report, nag-adjust yung babayaran ni Alex Rodriguez at ni Mark Lore nung tumaas ang value ng Minnesota. Kahit pa nabayaran na nila yung initial value. Kaya ang sinabi ko kanina, baka makaialam ang NBA dahil pwedeng gayahin ng ibang teams yung ginawa ni Glenn Taylor. Kaya nga sinabi ni Kevin Garnett dati, wala siyang tiwala kay Glenn Taylor. Nasa korte pa yan at doon ang court na naglalaban sila. Ang bala kasing gawin di umano ay i-trade si Karl Anthony Towns. Ang estimated kasi doon $70 million ang babayaran tax ng Minnesota sa current roster nila. Hindi pa yan yung final. So si Towns ngayon na nakikitang iti-trade ng Minnesota para mabawasan ang kanilang payroll. Magmumula kasi ng $49 million hanggang $61 million hanggang 2028 ang kontrata ni Towns. Malaki ang masasakop ng kontrata niya at gusto lang din mag-focus ng Minnesota kay Anthony Edwards. Alam na rin kasi ni Karl Anthony Towns na posible siyang ma-trade sa offseason kaya sinabi niya nung after Game 5 sana makapag-stay pa rin siya sa Minnesota at maituloy yung run nila. Kasi bakit niya sasabihin yun ay meron pa siyang kontrata, nasa 4 na taon pa. Ito lang yan, bakit si Towns ang iti-trade? Bakit hindi na lang si Gobert na merong natitirang 2 taong kontrata pa? Kaso nga lang, bumaba ang value niya sa playoffs. Kahit siya pa ang naging Defensive Player of the Year, hindi na ganong kataas ang value niya bilang player. Malaki ang pinakawala ng Minnesota nung kinuha siya mula sa Utah Jazz. Ilang taon na future ng Minnesota ang naibigay sa Utah Jazz para kay Gobert. Kahit siya pa ang Dance Player of the Year, lumalabas pa rin na liability itong si Gobert kapag playoffs. Kaya iintayin munang tumaas muna ang value ulit ni Gobert saka siya i-trade. Ang sinabi din ni Kevin Garnett sa podcast nila, si Gobert na lang ang i-trade kaysa kay Towns na mas versatile kumpara kay Gobert. Hindi pa naman lumalabas sa ngayon ang magiging value ni Towns pagdating sa trade sa offseason.